Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Ito, magpapalit po tayo ng motor ng isang electric fan mga kaibigan. Ayan. Kasi nakalagay po dito na oregano ay aluminum ang windings mga kaibigan, mga kabalita. So pagka bumili po tayo ng motor, ayan po ay pure copper. Ayan, makikita nyo naman po, So ibig sabihin, pag nabili nyo ang isang fan na mura lang, dahil yun po ang katwiran ng ating suki, mumurahin lang daw po ang kanyang unit. Sabi ko, kahit mumurahin po yan, once na napalitan po ng motor, ay titibay po siya. Ayan. So pagka meron po kayo at maganda pa ang kanyang mga case, yung mga plastic, sayang naman kung itatapon, mga kaibigan. So pag napalitan ng motor, magiging mas maayos po ang inyong fan, yung life span ay tatagal din po mga kaibigan. Ayan na, umpisa na natin to. Siyempre mga kaibigan, magtatanong po kayo, magkano ba ang ganyan na motor? Ayun. So yung mga ganito, depende po sa mabibilhan po natin, mga kaibigan. Pero pag suki na po kayo, ay nag-uumpisa po yan sa price na 200, Dati, nakukuha po namin ng 180 ito. Pero ngayon ay, ayon sa kanila, ay tumaas na naman po ang presyo ng tanso, mga kaibigan. So bali, ang bili ko po dito ay 240, mga kaibigan. Alright. So pwede pa. Kahit paano ay may kikitain pa naman kami. At magiging maayos ang isang electric fan, mga kaibigan. Right. Dito naman sa paglagay nito mga kabalita, ang linya po niyan ay yung kulay, palagay nyo, green, mga kaibigan. Huwag po natin kalimutan, ayan, sa mga nais matuto, pagka bumili po tayo ng motor ganito, ang linya po dyan ay green. Ito ang kulay puti ay number 1, black number 2, at red number 3. Yung dilaw sa capacitor po yan, mga kaibigan. Wala yung polarity yon, pwedeng baliktaran yan. So ayan, kabit na po natin. At isa din sa dahilan, mga kabalita, ang pagkasira ng isang motor pag nasunog ay yung masikip na shafting at bushing, mga kaibigan. Pagka yan ay pilit na po sa pag-ikot, syempre ang tendency, iinit po ang ating motor, Yun po ang posible na rason, kung bakit nasisira ang ating mga motor, At hindi lamang yun, minsan nag-iinit po yan hanggang sa sobrang init, pagkakaroon ng pag-spark, at delikado po yun. So pag narinig nyo na medyo umuugong at pahinto-hinto na po ang inyong mga electric fan, mga kaibigan, ay kailangan na ma-check, Ayan, parang sa tao din po yun. Pag naantay na lumala, mga kaibigan. Ito, at papalit po tayo ng bushing, para rest assured ulit ang ating gagawin, mga kaibigan. Yung ganitong style, mga kaibigan, ay mabilis to tuklapin, Ayan. Ganyan lang yan. Kaipit lang po ang bushing dyan. Hindi gaya doon sa flower, ay talagang kahirapan yan. Ayan. Tanggal na po. Tama na yan pagka ganyan na. Kaya na-form na yan. Nag-absorb po yan ng langis, Parang nangyayari. Siya nagiging bank, Kahit hindi yan sabihin mo natin na hindi yan dumadaloy na diretso, pero yan ay nakakapag-absorb. Nakatulong, mga kaibigan, para manatiling may langis ang shafting at bushing, mga kaibigan. Alright, yan na. Pagyan natin. Yung marami na po tayo na-vlog nito, pero yung ibang say, ang hinahanap yan ay yung bago, So patuloy tayo sa pag-upload, Okay, kuha po tayo ng ganitong tubo, Pali ang pagpapatungan natin ng ating fan.
lock nito. Ayan. And then, syempre, martilyo. Ayan, dahan-dahang pupukin, ano. Ayan, dahan-dahan lang kasi pagka nasubrahan yan, napuputol ho yan, guys. Ayan. Alright. Oh, okay na yan. Sabay lagyan ng langis ang foam. Ayan. Ayan o. At yung kabila naman po, ang sunod natin. Pause natin habang video natin. Tuklap ulit. Kumalat na. Ayan, kung mapapansin nyo mga kaibigan, ano, kinis na makinis ang shafting. So hindi pa tayo magpapalit niya, ano. Ito lang na bushing. Ayan na, lagyan na natin. O yun, kagaan na po. At yung motor. Ayan. Lock na po natin mga kabalita. So guys, minsan pagka nilak na po natin, mapapansin nyo hindi makaikot ang ating shafting. Pagka ganoon ay magbawas po tayo ng spacer, ano. Kaya nagbawas po tayo ng isa. Kasi hindi po yun iikot. Kailangan may play ang ating electric fan, ano mga kaibigan. Yan.
di pa nalalagay ang apat na screw, ay testingin nyo na kung napipihit. Ayan. So napakagaan, walang reason mga kaibigan para hindi siya umikot, lalo pa bago ang motor natin. Ayan na. So yung mumurahin ay matibay na ngayon. Pwede na pong makiya pag kumpet doon sa mga medyo may branda ng mga kaibigan. Kasi kahit yung branded ay ayon sa ating experience ng paggawa, may mga branded na hindi na rin tanso ang gamit. Mga kaibigan, puro na aluminum, so hindi tatagal. Unlike sa tanso na talagang matagal po yan. Ito nagkakaproblema lang to guys dito sa mga dulo ng wire. Pero pag nakuha mo yon, ito sa mga dulo nito doon sa ilalim, ay maganda pa. At nagagawa pa po yun, mga kaibigan. Okay, lagay na natin ang gear. Ayan. So yan guys, mag wiring na po tayo, Ayan. Yan yung isang linya dito sa switch, kaya ang green is consider natin na line 2, mga kaibigan. Well, ito yung line 1 natin nasa switch, or either both, mga kaibigan. Yan. So ito na. Putol tayo ng wire, mga kaibigan, dahil sobrang haba naman po niyan, kasi andito lang yung switch, yung iba kasi andun yun sa baba, so dito lang siya sa ibabaw. Putulin natin para hindi maabala ang ating wire. Ayan. Alright. Mga liliit na laman, yun yung mapapansin sa ating wire na ito guys. Sobrang liliit. Ito na yung 1 and 1 hanggang 3. Yan. Ang one natin, white, mga kaibigan, Ayan. And then number 2, yung black. Standard color coding yan, mga kaibigan, ang sinunod ng mga nagre-rewind. Ayan, 3. Ngayon, kung wala kayo tester at hindi nyo ma-identify alin dyan ang nilagyan nyo ng wiring. Halimbawa, etong 1 and 3, madalas nagkakabaliktad yan pagka mga ganitong electric fan guys. So ang talagang tama o sakto dyan na yung gitna, black yun kahit saan mo dalhin, diba? So pagka nilagay mo sa 1 at mabilis, di pagbaliktarin nyo lang yung red at white, mga kaibigan. Gaya po na sabi ko, yung line po natin ay eto yun, line to, considering yan. Alright, green papunta dun sa saksakan natin is
Yan yung line natin, linya. Kasi yung isa na galing sa saksakan, nasa switch po yun guys. Okay. Pilipit lang dyan. Pwede namang hinangin, ano. Para masiguro na hindi maglulos connection. You know. Right. Ito na, iipit natin. So, okay na guys. Ayusin natin. Oh, yan ang problema nito. Lagay na lang tayo, ano, shrinkable. Yun na lang, oh. Okay. Mas safe yan. Okay. So ito na mga kabalita, no, yung sa capacitor po natin. Ayan. Kahit magkabaliktad po yan, walang problema dyan, ano. Huwag lang galawin doon sa ilalim, ano, ng splice sa windings. At babaliktad ang ikot guys. Ayan. Okay na. Yun. Mas safe pa na pag may balot na ganito. Alright. Ayan na. Screw na natin ito. Yan. Guys, at nalagay na po natin lahat, ano, ng wiring. Ayusin lang natin para hindi kalat. Pwede natin i-test muna kung iikot na ba. Eto. Okay. Off. Ayun, bilis na. Siyempre tali natin para hindi kalat ang wiring natin. So ayan na mga kabalita, no? At tapos na po tayo. Once again, test natin para sa ating final touch. Alright, lagyan natin ito para makita nyo ang pag-spin, ano? Ayan. Ayan na guys. So okay na mga kaibigan, sana po ay makatulong ang ating video, no, lalong-lalo na doon sa mga nais din gumawa nito ng mga ganitong klase ng electric fan, ano mga kaibigan, at syempre sa mga nais matuto kahit konti ay magkakaroon po tayo ng idea dito. Once again, huwag po natin kalimutan na i-like ang ating video, ng mga kaibigan. Ito yung dinala sa atin na walang LC at yung case, ano, yung screen. So yan na po yan. At kukunin na po ng may-ari ito mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood. Alright, at sa mga hindi pa nakasubscribe, pasubscribe ng ating channel, ang Kabalita TV mga kaibigan, at sa ating Facebook, ang Balhakup, ano.